Hey guys! Good morning! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. And dito na naman nga po ako si Gandara, ang ka-legitary kasi nyo na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and legitary cards. At ang mainit nga po nating update ngayon ay pumapatungkol po dito kay Direct Pat na kung saan ay meron po siyang malaking sampal para po sa Tape Inc. na mainit pong pinag-uusapan ngayon sa social media dahil sa pagkakansela ng IPO sa trademark na Itbulaga. And of course, kumbaga ito po ay damdamin ni Direct Pat sa pagkakapanalo of course ng kanilang laban with TVG. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga balita. And ito na nga, pag-usapan po natin na naging mensahe ni Direct Pat patungkol po dito sa pagkakapanalo ng TVG. Mainit nang pinag-uusapan ito sa social media dahil talaga naman pong malaking usapin ito dahil ito po ay parte of course ng history na rin ng Pilipinas. Ang Itbulaga kasi hindi po yan basta-basta lang na noontime show, hindi po siya basta teleserye, show, program po sa television. Ito po ay may malaking papel sa buhay ng mga tao, lalo pat ito na po ang kinatandaan, naging parte po ng buhay at masayang tahanan, lalo na po pagtanghalian, 'di ba guys? Kaya nga tayo ay kaya nga ang mga tao ay nagkaroon po talaga ng pagkakaisa para suportahan po ang TVJ. Kagaya ng pangako ng mga tao, kahit saan mapunta ang TVJ or dalhin ng tadhana ay sasama't sasama po ang Digit Dabricans at hindi naman po binago ng taong bayan o hindi naman po binigo ng taong bayan ang TVJ dahil kitang-kita naman po natin kung sino ang sinusuportahang noontime show kahit pa nasa pinakamaliit na lawak po ng coverage or reach na TV station and TVJ sa ngayon. Pero looking forward po tayo kasi palakas na rin nga po talaga ang TV5 ngayon. Kaya naman hindi po makapagtataka kung mapapantayan na po talaga nito ng bonggang-bongga ang GMA 7. Kasi ngayon pa lamang ay nalalagpasan po ng TV5 ang ilan sa mga katapatang programa sa GMA7 sa ratings. And dun pa lamang po sa advertisers guys, dati iniitsapwera lamang po ng mga advertisers sa TV5 pero kita nyo naman ngayon, talagang sila na rin po ang lumalapit sa TV5. Kasi hindi po maitatanggi na malakas rin po ang TV station na ito and na masayang-masaya po ang mga legitary cards kasi lagi po nating sinasabi na it's time to shine naman ng TV5. And sabi nga dito, EAT Director na si Pat Plaza may mensahe sa gitna ng pagkakapanalo ng TVJ sa trademark ng Itbulaga. Post po ito ng Pinay Trending. So pa-follow na lamang po niyan guys. May mensahe ang dating Director ng Itbulaga base po sa kanilang caption at ngayon Director ng EAT na si Pat Plaza matapos manalo ang TVJ sa trademark complaint laban sa Tape Inc. Sabi po dito sa kanilang article, EAT Director Pat Plaza couldn't hide his happiness after the Intellectual Property Office of the Philippines or IPOPL removed the trademark rights of television and production exponent or Tape Inc. for Itbulaga title and logo. Saklap naman, tuwing may permahan pa naman po nagaganap dyan sa Tape Inc. Lagi pong ibinibida nila ang mga naging logo ng Itbulaga from 1979 hanggang ngayon na 2023. Pero mukhang madedispatcha po ito sa kanila. Plus, isa rin pong malaking katotohanan na malaking parte rin po si Henyo Master sa pagkakabuo ng mga logo nito. Sabi pa po dito, ka-legitary cards, on December 5, 2023, Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon won a major win amid their legal battle against the Halos-Hos-owned company after IPOPL ruled that Tape failed to convince them why they should become the trademark owner of Itbulaga.
Pat, who's also one of the former directors of Itbulaga, posted a photo of the whole crew of EAT at his response to the victory. Forever grateful, Pat said. So, narito nga po ka-Legit Africans na yung picture, and alam po natin na ito po ay sa pagkakalipat na po ng TVJ sa TV5. Lahat po sila naka t-shirt po ng TVJ and pineflex na sila ay nasa Channel 5 and they are so happy. And base dito ay forever grateful, and isang malaking sampal po ito para si Tape dahil bakit? Ang mga tao pong nasa likod ng success po talaga ng Itbulaga ay forever grateful, hindi po sa taping kundi sa TVJ and sa original na Itbulaga. Kumbaga grateful sila sa Itbulaga pero hindi po sa taping. Isa lang kasi ibig sabihin po nun, for them talagang malaki po ang tiwala at naniniwala sila na TVJ is Itbulaga. Isang malaking sampal po ito dahil sabi ko nga, ito pong mga taong ito like Direct Pat ang nasa likod ng tunay po ng success ng Itbulaga. Sa kasama po ng TVJ, sila yung mga nasa likod ng camera na malaki po ang papel para po ating tangkilikin ang noontime show na Itbulaga. And kung ang mga ito po na nagpasikat at nasa likod po ng big success ng Itbulaga ay grateful with the TVJ, ay ang sakit noon para sa taping. Malaking sampal po yun sa kanila dahil sila po ang nagkiklaim ng titulong Itbulaga. Sabi pa dito, it can be recalled that TVJ together with the other former staff of Itbulaga left at GMA Network and formed a new noontime show titled EAT. So, nakakabitin man ka-Legit Africans na ang EAT, pero ngayon ay hindi na po. Aminin po natin lahat, guys. Bitin na bitin po tayo, lalo na nung unang kanta na nasanay tayo ng Itbulaga. Pero ngayon, ka-Legit Africans ay hindi na kasi matutuwid na po natin ang Itbulaga. Sabi pa po dito, after the decision, TVJ fans were hoping that the trio could now finally use the title Itbulaga again. However, TVJ still needed to win the copyright infringement case they filed against Tape Inc. before they finally legally owned the Itbulaga title. IPOP only removed Tape's right to use Itbulaga in merchandise. Samantala, sabi naman ng mga netizens, salamat at nabigyan ng hustisya ang TVJ. We have been praying for this since the case started. Maraming salamat, Lord. Vindicated ang TVJ at Legit Africans. Thank you. We lift everything up to the Lord. To God be the glory. Yes guys, finally, sabi ko nga, one down pa lamang po ito. So, yung copyright infringement guys, sana maipanalo pa rin po ito ng TVJ. Yung kay Henyo Master po, Joey De Leon registration for entertainment, sana po ay maaprobahan na para talagang na kaya Henyo Master Joey De Leon na talaga ang tunay na karapatan sa paggamit ng titulong Itbulaga. And sa copyright naman, kapag naipanalo rin po nila ito ka-Legit Africans, masasabi po natin na deserve, lalo na kapag sila po ay nakapagbayad ng danyos sa paggamit po ng mga recorded na or mga dati pong episodes ng Itbulaga na may nakasama po ang mukha ng TVJ. And dapat lang talaga na magbayad po sila ng danyos dahil napakalaki po ng epekto ng pagkakagamit po nila ng titulong Itbulaga sa TVJ. Napakalaking epekto po nun para sa tunay na creator. Sabi naman dito ni Vien Valerio, magandang umaga sa iyo. Hindi ako naniniwala dyan sa pag-cancel ng tape sa GMA7. Tagal nang sinasabi yan, hindi naman nangyayari. Exaggerated lang minsan ang mga report. So, about po dito ay hanggang 2024 pa po kasi talaga ang kontrata ng Tape Inc. sa GMA7 para sa block time po nila, no, sa noontime. And about po dito sa
pagkakansela ng GMA 7 ay oo nga no, napakatagal na rin po natin naririnig ang balitang yan. Siguro kasi excited lang din talaga ang mga digital records, no? And gusto rin po talaga nila siguro na mawala na sa GMA 7 ang Tape Inc. Samantala, shoutout naman po sa inyo, Miss Rosemary. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta parate sa ating channel. Mula naman kay Victor Molido, kailangan ni Paulo Contis ang Eat Bulaga para hindi mabawasan ang talent fee niya dahil marami siyang sinusuportahan. Ay, talaga po ba? Kasi last time na nabalitaan ko, hindi siya sumusustento. So, sino po yung sinusuportahan? Oh my gosh! Huwag niyo pong sabihin nagbibilang ng acharias. So, yun lang po muna ang update natin ngayong umagang ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.